Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, EGI, E-Ganzon Incorporated, the Malaya Business Insight, the Manila Times, APG, International Aviation Academy Incorporated. Ayon sa Section 35 ng Republic Act No. 8042 o ang Migrant Workers and Overseas Filipino Act of 1995 as amended by RA 122, exempted daw po ang mga OFWs sa pagbabayad ng travel tax, airport fee o terminal fee at documentary tax. Pero biglang nawala ang pribilehiyong ito na sadyang laan para sa ating mga modern-day heroes na ipatupad ang paglakip ng International Passenger Service Charge sa pagbili ng airline ticket. Ibig pong sabihin, sa tuwing bibili ng airline ticket ang ating mga OFWs, automatic po na babayaran nila ang 550 terminal fee na ayon sa batas, exempted o hindi po sila dapat magbayad. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ang inyong kapatid, Marisa Delmar, at ito ang Buhay OFW. Ngayong gabi, hihimayin natin ang issue ng 550 terminal fee kasama si Ms. Hana Senyeres, Secretary General ng OFW Family Party List at ang coalition leaders ng No to 550. Ihahatid namin sa inyo ang kwento ng Buhay OFW ni Ronilo Victoriano at ang mga bagay na nagtulak sa kanya para kalimutan ang pagkanta. Ipapakilala namin kayo kay OFW Fernando Lachica na matagumpay na namayagpag sa fast food industry sa Middle East at ngayon ay masaya na sa kanyang pagsusulat at pagbabahagi ng kanyang mga karanasan bilang OFW. At ituturo namin sa inyo kung paano kayo makakasigurado na ang perang inilaan para sa edukasyon ng mga anak ay sadyang mapupunta sa pangangailangan nila para makapagtapos ng pag-aaral. Ang mga issue at kwentong buhay OFW po sa aming pagbabalik. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Environment Solutions Flood Barriers, Flood Protection and Flood Management, EGI, E-Ganzon Incorporated, General Building and Engineering Construction Company, Poshum Global, The Green Company, Eco-Friendly Steel Frames, Southville International School and Colleges, EGI Resort and Hotel, Mactan, Lapu-Lapu, Cebu City. Magandang gabi po sa buong Pilipinas at welcome po sa Buhay OFW. Kinukumusta po natin ang mga kapatid natin sa Saudi Arabia, sa United Arab Emirates, sa Italy, Guam, USA, Canada, United Kingdom, Malaysia, Singapore, sa inyo pong lahat. Magandang gabi po. Ngayong gabi po ay napakaganda po na magiging topic natin dahil napaka-timely at sadya pong talagang napaka-controversial ng isyung ibabahagi po namin sa inyo ngayong gabi. Ipapakilala po natin ang ating Secretary General ng OFW Family Party List, Hana Senyeres. Magandang gabi sa iyo kapatid at sa lahat po ng nanonood ng Buhay OFW. Thank you very much. At syempre, ipapakilala po natin sa inyo si kapatid Gemma Comiso, Pinoy Expat OFW Blog Awardee. Magandang gabi sa lahat ng tagapakinig ng programang Buhay OFW. Mula naman po sa Filipino Lifeline Incorporated, si kapatid Edward Era. Isang magandang gabi kapatid Marisa at sa inyong mga manonood. Okay, ngayon naman po ay pakilala po natin ang ating presidente ng Society of Hong Kong Accredited Recruiters of the Philippines, Alfredo Palmiere. Magandang gabi Marisa at sa iyong milyon-milyong tagapanood.
Thank you very much. At syempre, mapapanood po tayo sa buong mundo, kaya kinakailangan maging maganda ang pagkakahanay natin na para maintindihan ng mga kapatid nating OFWs all over the Philippines. Unang katanungan natin, okay, Hana, ano ang naging initial reaction natin na magkaroon ng Memorandum Circular Number 8, Series of 2014, ang Manila International Airport Authority tungkol dito sa 550 na terminal fee? Well, I have said this on record and I repeat again. Kami po ang OFW Family Party List ay ang representative ng mga OFWs at pamilya sa Kongreso. So we represent the sector as a whole. Kami naman po ay nagulat along with everybody else na ito po ay i-implement na ng MIA without even consulting us or asking for our feedback kung ito ba ay nararapat, ito ba ay nakakaapak sa mga karapatan ng mga OFW. So, sabay-sabay po kaming nagulat at noong nagva-viral na sa social media, tsaka lang namin nalaman na meron palang ganitong memorandum na nais ipatupad ng Manila International Airport Authority. Ayun, so medyo nagulantang ang mga kapatid nating OFW, lalo na yung mga advocates natin na kasama po natin ngayon. Ngayon naman kapatid Hana, tatanungin ko si kapatid Gemma. Gemma, ano naman ang naging reaksyon ninyo? Nagkaroon daw tayo ng paghahain sa korte tungkol dito sa 550 terminal fee. Yung paghahain po sa korte sa pangunguna ng party list at sa mga NGOs, hinain po namin to last year kasi bago po nangyari yon, nagkaroon po sa Congress, nagkaroon ng yung sa budget hearing, nandun po kami. Tapos nakiusap po si Amba na napakiusapan na i-defer muna yung pag-i-implement. Okay. And then dinifer naman po for a month. And then nagkaroon, itinuloy pa rin nila hanggang di rin po kami tumigil. Okay. Kasi 'di ba Gemma, kapatid, tanungin ko nga si kapatid Edward, dahil sa sinasabi ng ating MIA or Manila International Airport Authority na mas positibo pa rin daw 'to, 'di ba, ang ating mga travelers at least 6 million, ang mga OFW travelers natin mga kapatid at least 2 million. Paano mo ma-describe na positibong epekto pa rin daw itong pagpapatupad itong MC8 number 8 series of 2014 itong 550 terminal fee? Well, para sa akin at para sa koalisyon, kami, negatibo kasi yung dating nito sa sektor ng mga OFW Dahil hindi kasi pinag-aralan. Sinasabi at sinasagot kami ng MIAA na ang dahilan daw ng paniningil ng dagdag na 550 dahil daw sa congestion. Well, nagkaroon at humiling ang Kongreso ng pag-iimbestiga, pumunta pa, nagka-ocular inspection, nalaman na wala namang congestion sa terminal fee. So, ibig sabihin kung gusto nilang pagandahin ang airport, tumutulong naman ang sektor ng mga manggagawa, ang OFW dito. Ang masaklap lang yan, hindi kami kinonsulta ng maayos. Di ba? Respeto na lang ba sa mga manggagawang OFW? Ilang taon nang binigay yung karapatan na exempted kami sa terminal fee. Noong tinatanong namin ang MIAA, ano ba ang pangunahing dahilan para daw maging world class ang ating airport, para hindi raw congested? Kaya nga itong sinabi nga na nagkaroon ng ocular inspection, malinaw naman talagang walang congestion. Sa totoo lang, ang OFW po, mayroon pong sariling requirement. Sila po ay dumadaan sa PUA. Para ikaw ay maging isang lehitimong OFW, dapat mayroon kang Overseas Employment Certificate. So, bago nga iyan i-check-in sa airline counter, dumadaan muna sa LAC. So, ibig sabihin, lahat ng OFW mayroon ng patunay na exempted. So, yun nga nakakataka kung bakit meron pang ginawa silang terminal fee counter for OFW. Samantalang hindi na nga kailangan. Na nga. Ngayon, sinasabi naman nila, para world class, wala nang pila ang OFW. Sa lahat naman ng airport worldwide, talagang normal ang pila. Ang nakita lang ho namin sa ocular inspection, ang talagang congestion dun sa security, sa airline counter, at sa immigration. Okay. Ngayon, kapatid Fred, liliwanagin natin. Automatic, yung mga kapatid nating OFW na dito sa atin nagmumula, automatic na
exempted. Correct. Nandoon na yon sa kanilang OEC, dumaan na yan ng POEA. Ang pinaglalaban ngayon natin dito, yung mga kapatid nating OFW, na yung mga employers nila, ang bibili ng mga airline ticket nila, or sila personal na mga nasa abroad na bibili ng airline ticket. So automatic naka-charge doon sa kanilang passenger ticket yung 550 pesos, wherein sinasabi nila na i-refund naman yan. Bakit ba kayo nagre-reklamo? Pwede namang i-refund sa airport. Anong status natin ngayon dito, kapatid? Ang sinasabi ng POA sa kanilang statistics, 1.8 million ang umaalis taon-taon sa airport. Ilagay na natin yung yung new hires. Kasi yung new hires, yun ang kalimitan, ang ticket dito namin binibili. Yes. So automatic yun, may OEC, pwede namin i-present sa airline counter. So ang maaapektuhan dito, yung mga 1 million na OFW, yung mga nagbabalik manggagawa, nagbabakasyon. Syempre, kung bakasyon, kalimitan ang nagbabayad niyan, worker na mismo. Correct. So ngayon, kung 1 million yon ang aming estimate, ay 550 million ang makukolekta ng airport. 550 million pesos. Okay. O, sa 1 million na lang. Sa 1 million na. OFW natin. Oo. Okay. Kasi sinasabi namin, siguro kung 10% lang ang mag-abala na mag-refund. Kasi ang sistema nila, i-refund yan pagkatapos mo mag-check-in, patapos mo na immigration, pag-aalis ka na. Nagtayo sila ng refund counter doon. Ang sabi namin, hindi mag-aabala ang karamihan. So, 10% lang yan. So, kung halimbawa, 10%, so kung 550 million yon, 10% lang, o 55 million yung nag-refund, saan mapupunta yung 495 million? Okay, yun ang kapatid. tinatanong namin. Tama. Kapatid Fred, tatanungin natin si kapatid Hana. Marami ng mga senador at kongresista, yung iba pa nating mga kasamahan dyan na nagsusuporta dito sa 550 terminal fee na ito, natanggalin na, i-abolish na. Ano sa tingin mo ang rason bakit hanggang ngayon ay hindi pa ipinatutupad, natigilan na to, i-abolish na tong MC number 8 na ito? Alam niyo kami sa coalition, ginawa na po namin ang lahat. Ang mga legal avenues, lahat po na-exhaust na namin. Nagkaroon po ng pagdinig sa Senado, ganun din po sa Kongreso. At ang common po na hinihiling ay para kay General Manager Jose Angel Honrado na isang tabi itong Memorandum Circular 8 dahil nga ito po ay illegal. Maliwanag na maliwanag ho. Kaya po kami ganito na lang po ang nagiging reaction namin kasi nga ang sinasabi po sa Migrant Workers Act, yung Republic Act 8042 na exempted ang mga OFW. Ngayon, sinasabi nila, i-refund naman Pero hindi po kasi nagawa na yung violation. Na-consummate na po yung violation. Hindi naman po tinututulan ng OFW sector itong plano na pagandahin ang airport. Of course, we like that. Yes. It's our country. Oo, beneficial yun para sa ating lahat. Yun nga lang po, we are very unique po dito sa Pilipinas in the sense na meron tayong batas na gumagalang at nag-exempt sa mga overseas Filipino workers. Ang ibang bansa hindi naman gumagawa ng ganun sa mga workers na pinapadala nila sa ibang bansa. Tayo lang yung merong uniqueness na ganun. And yet, kukunti na nga lang itong benepisyo na to, gusto pa nilang tanggalin. Tama yun. Ako, napakagandahan na. Ngayon, tatanungin naman kita, kapatid Gemma, sa tingin mo ba, nung ginawa itong batas na ito, ano ang sentimiento natin bilang OFW? Bakit hindi kinonsulta? Para sa coalition, walang nangyaring consultation. May mga last year, may mga nangyari namang pag-uusap. Pero during that time, nilatag na kung ano yung mga gagawin. I think hindi yun consultation. Kasi pag sinabing consultation, andun yung pros and cons. Ito ba dapat? And then, dapat paggagawa sila ng isang law or batas, kailangan nandun yung sector ng maaapektuhan. Kasi OFW yung maaapektuhan, dapat nandun sila Hindi yung iba, pili lang yung sector na tinawag nila. Sa tingin nyo ba, anong hope? Meron pa ba tayong hope na maaaring maayos pa to, mabago, ma-implement, ma-abolish? Anong nakikita nyo, Edward? Well, nakita naman po siguro ng mga OFW kung gaano kasigasig ang No to 550 Coalition sa pakipaglaban sa karapatan ng lahat ng OFW. Kami po, nag-file kami sa Pasay RTC. Kami po sumulat sa Secretary ng DOLE, kay Secretary Baldos. Kami po ay nakipag-ugnayan sa
admin ng OWA, kay Admin Calzado. Kami po ay nakipag-usap sa POEA, kay Admin Hans Kadakdak. Kami po ay pumunta sa Kongreso. Kami po ay pumunta sa Senado. So lahat na po. ng avenues. Lahat na po ng Ayan, avenues pati kay POEA, Hans Kakdak, ha? Okay. napuntahan na po namin, nakipagdayagulo na po kami. Pinaliwanag na namin kung bakit kami na pinaglalaban ng aming karapatan. Ang amin na lang pong dalangin at ang aming pag-asa ay batas po Batas po ang isinulat nung panahon pa ni Floor Contemplasyon na iginagalang at nirerespeto ng mga mambabatas. Pumirma po ang mga mambabatas dahil sa paniniwala na kami ay exempted. Sana naman hindi ma-oversee or hindi matabunan ang batas ng isang memorandum circular order na inilabas ng MIAA. Dahil po naniniwala po kami na ang batas ay mas matibay kaysa sa kahit anong circular or memorandum. Circular. Tama. Very well said. Kapatid Fred, anong masasabi mo? Alam niyo, kasamang Marisa, nakakalungkot. Ito po ay isang uri o isang parang pandurukot sa bulsa ng ating mahal na mga bagong bayani. Dalawa na lang po ang inaasahan namin. Isa po ay yung nakapending na kaso sa Pasay RTC. Naniniwala po kami, malakas ang posisyon namin at baka naman yung judge natin doon ay magdesisyon pabor sa amin. Ikalawa ay ang ating pong mahal na Pangulo. Kung siya po naman ay talagang may pagmamahal sa ating mga OFW, sa ating mga bagong bayani. Sapagkat ito po naman nasa batas. Hindi po natin inaalis yung karapatan ng MIAA na mangolekta ng terminal fee. Pero dito po sa mga exempted, yun lang po naman ang hinihiling namin. Huwag po nilang kolektahin at huwag pahirapan ang ating mga OFW. Nako, napakaganda ng mga pinag-usapan natin, narinig natin at napakinggan kung ano-ano ang mga saloobin ng ating No to 550 Coalition. At sana naman po ay marinig tayo hanggang sa Malacanang dahil wala na yatang avenue na pwede papupuntahan. Pasasalamatan natin of course si kapatid Hana Señeres, si Gemma Comiso, si Edward Era, of course si Fred Palmiere, para po sa napakagandang controversial issue na to na sinagot natin ngayong gabi. Maya-maya lamang po ay makakasama natin si kapatid Manny Jeslani, isang OFW advocate, para pa rin po sa ating No to 550 terminal fee. Makakasama naman po natin para magbigay ng sarili niyang opinyon ang isang OFW advocate, Manny Jeslani. Magandang gabi, kapatid Manny. Magandang gabi naman sa mga nanonood sa'yo na milyon-milyon. Yes. Kapatid Manny, tatanungin naman kita dito sa No to 550 terminal fee. Ano ang take niyo po dito? This is an affront, this is an affront on their rights as OFW. Ang popularity ng ating presidente ay lalong bababa. Dahil ito ay malalaman ng mga OFWs na hindi pinipigil ni Presidente Aquino itong paglabag sa batas o sa mga rights ng OFWs. Kapatid Manny, saan napupunta ngayon yung mga hindi nire-refund? Ang aming estimate na over 500 million, minsan ay umaabot pa nga sa 600 million dahil sa napakaraming OFWs ngayon na magbabayad ng 550 terminal fee online at saka yung aming mga employers na under the law, sila po bumibili ng ticket. Itong mga unrefunded na ito, aabot nga ng 600 million. Saan nga pupunta ito? Ang sabi ng MIA ay this will be held in trust. Bawal ho yun. These are private funds na hindi dapat hawakan ng isang government office. So sabi namin, itigil na lang ho dahil marami pang mag-iisip na may ibang motibo ang Manila International Airport dahil sa pangolekta ng airport terminal fee na bawal sa batas. Ayun, tama yung kapatid Manny. Ano pa po sa tingin nyo pa ho ang nagiging balakid? Bakit ba hindi pa talaga to totally ma-abolish? Well, ito ay talagang paninindigan ng Manila International General Manager si Angel Honrado na ayaw niyang makinig sa Kongreso, sa Senado, nasa Korte na nga yan. At ang ngayon na nalaman namin na yung MC number 8 ay hindi aprobado or authorized by the MIA board. Sapagkat nakahanap kami ng certification from the Office of the National Register sa UP na wala on file
any memorandum authorizing the issuance of MC number 8. Hindi to aprobado ng board ng MIA. So sa amin, this is ultra vires. It is illegal from the start. It's void. So maraming problema ngayon si General Honrado pag ito ay lumabas na sa korte, lumabas na sa investigasyon ng Senado. Okay. Naku, marami pong salamat kapatid Manny Jeslani sa pagliliwanag na ginawa mo tungkol dito sa sinasabi nga nating legality or non-legality nitong MC number 8 na ito. Maraming salamat kapatid Manny sa issue na sinagot mo ngayong gabi. Maraming salamat. Magbabalik po ang Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng West Insula Condominium, Fucoidan Slimming Rejuvenation and Wellness Center, a Fucoidan capsule. Look young, live longer, a gift of health from the sea. The Malaya Business Insight. EGI Pamulidawen Hotel, Lawag City. Tapos ng kursong Bachelor of Science in Chemistry sa Colegio de San Agustin sa Negros Occidental si kapatid Fernando Lachica. Pagka-graduate, lumuwas siya ng Maynila para makipagsapalaran. At that time, ay mahirap ang sugar industry namin doon. Kaya lumas kami ng Maynila at saka yung employment sa Bacolod City ay hindi gaano kaganda. So, I tried na pumunta ng Maynila para greener pasture. Sa kanyang pagluwas, isinama na niya ang noon ay kasintahan pa lamang na si Wilma. Nakapasok si Fernando bilang waiter sa isang fast food chain. Kinuha ko nila as a server. Pero graduate ako, ha? Kinuha nila ako under training. So, napagkitaan nila ako na I am a graduate. And at the same time, kaya ko naman mag-manage ng tindahan. Ginawa nila akong manager na. Nagsisimula na noong bumuo ng pamilya ang mag-asawa, kaya kahit dalawa pa silang nagtatrabaho, ay hirap pa din silang pagkasyahin ang kinikita. Kaya nagdesisyon si Fernando na mag-abroad. Nag-apply ako papuntang Dubai. Sa parehong kumpanya o fast food chain ang employer ni Fernando sa Dubai. Tumagal siya doon ng 9 na taon. Una, nilagay nila ako sa cashier. Pero after 3 months, inanong nila ako as assistant manager. Nalipat-lipat din kami every place. Kagaya sa Jumeirah, papuntang Dera, papuntang kung ano-ano pa dyan sa Dubai. Matapos ang ilang taon sa pinagtatrabahuhang restaurant, alam ni Fernando na mas malayo pa ang kanyang mararating kung susubukan niyang lumipat ng ibang kumpanya. Sa Riyadh, nagtatrabaho ako doon sa food chain din. Diyan kami sa Bata Banda. So, nagiging assistant operation manager ako doon. Matapos ang 2 taon sa Riyadh, muli siyang nagbalik ng Dubai. Naka 2 years din ako sa Dubai ulit sa another company. Jeddah company na at that time, nagsispread sila ng yung altasad sa chicken. 2004, noong maging operations manager si Fernando. Ako ang nagagawa ng mga concept, all-in-one. Ika nga, mga receipt, o mga sa marketing, at saka sa operations, warehousing. So, sakop ko lahat yun. Matapos ang higit kumulang 30 taon sa ibang bansa, nag-retire na bilang OFW si Fernando. Pero, siyempre parang gusto ko pa rin bumalik as OFW kasi parang extended family na yata to eh. Yung
Gusto ko matulungan pa rin yung mga apos-apos ko. Nakapagpundar ng sariling bahay at naiayos naman nila ang kalagayan ng kanilang 4 na anak. Ang kanilang bunsong anak ang sumunod sa yapak ng ama. Yung isa ko, nag-decide na lang pumunta ng Riyadh. Andun sa ngayon, sa Applebee's din siya. Sa kanyang pananatili sa bansa, abala si Fernando sa kanyang pagbablog at paglikha ng mga nobelang pang-OFW. Through vlogging, naka-ano ako sa internet. Yung mga internet marketing at saka kung ano-ano dyan. Ay kumukuha ako, gumagawa ko ng mga articles. Layunin ni Fernando na maibahagi ang kanyang mga karanasan abroad para makapagbigay inspirasyon sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa kanyang kapwa OFW. Napansin yung ng mga Filipino vloggers yung book na novel na ito. Na-approve na ng National Bookstore at saka nakipag-negotiate na ako sa Kalayaan Press. Sila ang mag-ano through English at saka Filipino. Parang 2 volume siya. As a retired OFW, ay happy na ako sa kinalalagyan ko ngayon kasi I have to accept. In-accept ko na eh. In-accept ko na sa sarili ko na this is my life na hindi na ako makabalik. And at the same time, in-accept ko na rin kay Lord na ganito na rin. Humihingi na lang ako ng tulong or some other things at saka magpa-thanks na rin na kahit papano buo pa rin ang pamilya ko. Sa aming pagbabalik, ipapakilala namin kayo sa ating singing seafarer. Dala ko ang lakas ng loob. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Environment Solutions, Flood Barriers, Flood Protection, Flood Management, Poshum Global, The Green Company, Eco-Friendly Steel Frames, The Manila Times, Drive It, EIFS Systems, as green as it gets. EGI Albergo Di Feroca Hotel, Baguio City, where every day is a holiday. APG, International Aviation Academy Incorporated. Pagkanta ang First Love ni Ronilo, 7 taon pa lamang siya noong nagsimula siyang kumanta at sumali sa mga singing contest. Naging miyembro din siya ng isang banda sa kanilang lugar sa Antique. Tapos siya ng kursong drafting. Pero isa siyang seaman ngayon. Nag-start ako singing 7 years old. Then, after high school, nag-start na ako ng band. Then after that, nung nag-college ako, yun nga, nung nag-graduate ako ng course ko na draftsman, na drafting, nakapag-asawa po ako ng misis ko, yung father niya sa ship captain. So, isip ko rin na nag-offer siya sa akin kung gusto ko raw sumakay. So, isip ko kunti lang yung kita sa guesting or singing. So, isip ko, tinanggap ko yung offer. Kaya, nag-train ako as ng seamanship. So then, pinasakay niya ako first time sa barko. Nakilala niya ang kanyang asawang si Melissa dahil na rin sa kanyang pagkanta. Dibo ko, nag-guest din siya. Yun na, doon kami nag-start nagkakilala kami doon, hanggat sa naging friend ko siya, naging best friend, hanggang yun na yun. Nanligaw siya sa akin. Sa madaling salita, nagkatuluyan ang dalawa. Pero kung si Melissa lang ang masusunod, ayaw niya sanang umalis ang asawa. Hindi ko po talaga pinangarap mag-asawa ng seaman. Kasi po ang hirap, kasi sabi ko, lumaki ako na malayo ang tatay. Sabi ko dati, pangarap ko, ayaw kong mangyari sa mga anak ko yun. Pero, kaya hindi po siya seaman kaya sinagot ko siya, okay sa akin, kasi sabi ko, ayaw ko ng seaman.
Pero napunta pa rin po ako doon. Umiyak ako, ayoko pumayag. Kaya nga lang kinausap talaga ako ng father ko, tsaka mother ko, para sa mga anak niyo kailangan mo i-sacrifice yun. Ginawa naman ng mag-asawa ang lahat para hindi na sana magbarko si Ronilo at hindi na sila magkahiwalay. Nagpa-plan na ako ng mga bahay po. Kasi nasa course ko yan yung drafting. Nasa structural ako. Gumagawa po ako ng plan ng mga bahay po sa amin. Then, sumasali po ako sa mga singing competitions. Then, pag nanalo, yun, may pera kami. Tapos, nagpatayo kami ng maliit na tindahan. Sinubukan ko pa rin, sabi ko, wag muna. Try natin na sumikap, tayo lang. Pero parang nakikita namin, nahiya pa rin. Parang hindi kaya. At tuluyan na ngang nagsiman si Ronilo. Madali siyang nakasakay dahil tinulungan siya ng ama ni Melissa na isang kapitan sa barko. That was 15 years ago. Pero hanggang ngayon, hirap pa rin si Melissa na mag-adjust sa kanyang kalagayan bilang asawa ng isang seaman. Kaya pag andito siya, hindi kami naghihiwalay. Parang sayang yung oras na wala siya sa paningin ko, parang ganon. Kasi parang kinokompleto ko yung kulang. Kasi sabi ko dati, hindi ako bumubuhay nung wala ka sa tabi ko. Hindi naman nasayang ang 15 years ni Ronilo sa barko. Sinisiguro ni Melissa na bawat sentimo na kanyang pinaghirapan ay mapupunta sa tamang gastusin. Meron po kaming napondar na konting business. Internet cafe po. Then meron po kaming konting store at meron kami na pinapupahan po. Ultimong 5, parang takot kang ilabas. Kasi alam mo na, hirap yun hanapin. Kaya sabi ko sa mga anak ko, anak, huwag yung lahat ng gusto nyo dapat ibibigay. Kasi hirap maghanap niyan. Intindihin nyo na lang. Importante yung bawat takbo, bawat labas ng pera, kailangan mayroong siya. May importansya. Yung mga, kung nakikita yung mga minsan kasi, sabi niya, mama, yung mga kaklase ko, ganito, ganyan, intindihin nyo na lang, hayaan mo sila. Kasi ang tatay mo, di ba, sinakripisyo na mawala sa atin. Ginamit ni Melissa ang kanyang napag-aralang kurso sa kanilang negosyo. Nag-aral ako ng computer science. Ayaw niya patrabahuhin. Gusto niya, sa mga anak lang daw ako. Kasi sabi niya, nawala na nga ako, mawala ka pa sa mga anak natin, baka aanin natin yung pera. Sabi niya gano'n. Kaya ginawa ko, sige, nung lumaki na yung mga anak ko, nag-isip ako, sabi ko gusto kong makatulong sa'yo. Pero ang ginawa ko noon, nag-ipon. Sabi ko ngayon, meron na tayong yun ang ginawa ko. Sabi ko, walang mangyayari kapag ang pera nakastack lang Para makatulong ako sa'yo, payagan mo kung magtayo tayo ng computer shop. Naniniwala ang mag-asawa na sa kanilang pagmamahal, tiwala at suporta sa isa't isa ay hindi malayong makamit nila ang pangarap na magsamang muli. Samantala, hindi pa rin nalilimutan ni Ronilo ang kanyang first love. Habang nasa barko po ako, nagda-diver po ako ng kumbaga pag break time ko or the rest hours ko, gumagawa po ako ng mga songs. Actually, meron na po akong 2 album na na-copyright na po last 2012, first album, and second album po last 2013. At playing na po rin siya sa websites ng mga OFW sa labas ng bansa po. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation. Drive it. EIFS Systems, as green as it gets. A Fucoidan capsule. Look young, live longer. A gift of health from the sea. Southville International School and Colleges. Pag-aaral ng mga anak. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit nag-a-abroad ang ating mga kababayan. Pero bakit may mga anak ng OFW na hindi pa rin nakakatapos ng pag-aaral sa kadahilanan na napupunta sa ibang mga bagay ang pera na dapat sana ay nakalaan sa edukasyon? Ito na, nakuha na. Dating na temptation is there. Bayaran na ng kuryente,
Iha, kailan bang bayaran nyo ng tuition fee nyo? Ang due date dito is when, okay, bayad ko muna ng kuryente ito, example. Sa PhilSmile, maiiwasan na ang ganitong mga sitwasyon. PhilSmile enable overseas Filipino to directly pay for their kids' education in the Philippines. So the key idea is to empower them to make the decision in the Philippines and secure their children's graduation. And that's that's why we enable two things: the direct payment to the schools, and also for them to receive back the grades from the children. Ang PhilSmile ang siyang nagfa-facilitate sa pagitan ng OFW na nasa ibang bansa at sa paaralan kung saan nag-aaral ang kanilang mga anak para siguradong mabayaran ang tuition fee at iba pang pangangailangan sa tamang oras at hindi maantala ang pag-aaral ng mga bata. Sinisigurado rin ng PhilSmile na regular na nakatatanggap ang OFW ng performance report ng kanilang mga pinag-aaral. And after the exam period or the term of the semester, the school is sending back the grades so that the parents that have been away can actually see that the kids are still in school and that how they have been performing. Hindi po tipong study now, pay later ang sistema ng PhilSmile. Hindi po sila nag-a-advance o nagpapaluwal ng perang pang-tuition. Ang PhilSmile ang nagpaparating at nagpaparemind sa ating mga OFW ng mga bayarin sa eskwelahan at kung magkano ang eksaktong dapat babayaran. Kapag naipadala na ng OFW ang pera at naibayad na sa eskwelahan, agad nang matatanggap ng mga bata ang kanilang examination permit. It's a payment facility for schools. So that and it's already a lot for the parents to know that their hard-earned money is going in the right direction, and also that they are securing the other children graduation. And that's the core mission. Sariling karanasan ang nagbigay idea kay Cam para itatag ang PhilSmile. Ang kanyang kasintahang Pinay ay pinag-aaral dito sa Maynila ng ina nitong nurse sa Los Angeles. At may mga pagkakataon na hindi maiiwasan na nagkakaroon ng problema pagdating sa bayaran ng tuition fee. That's a great need or great demand from the OFW, but we had to respond it in a way that was inclusive of the school and also the family, the students and the guardians. And that's why we partner with schools in the Philippines and also reach out to the students and the family left behind. Aminado ang PhilSmile na may pagkakataon na nagkakaroon ng friction sa pagitan nila at ng mga guardians ng ating mga anak ng OFW. Because they complain they cannot hold the money at once. But for PhilSmile, we have a program on which we were trying to reach out the guardians and we're going to, part of our program is to let them understand the value of education. May mga kaso kasi na dahil sa parehong magulang ang nasa abroad, naiiwan ang mga bata sa mga taong kulang sa pangunawa ng kahalagahan ng edukasyon. This is true based on the stories shared to us directly by the senders. We coordinate sa school at tinanong namin ang eksakto. Then, in-inform namin, sinabihan namin yung sender. Dito nila nalalaman ngayon na hindi pala 3,500 ang libro, yun pala ay nasa 1,800 lang. At nalalaman nila na hindi pa bayad. For in fact, nagpadala na si sender, si OFW, ng exact amount para bayaran. Some of them didn't even know na yung bata ay iba ng school. Maybe yung iba, case some situation nag-transfer. Confused sila. Hindi nila alam kung magkano yung eksaktong babayaran sa school. The heart of PhilSmile is there to really work, yung three components. Okay, the school, the OFW, and the family left behind. Sa susunod na Buhay OFW, bakit sa kabila ng pagtutulungan ng mga ahensya ng gobyerno at mga concerned agencies at citizens, ay talamak pa rin po ang epidemya ng contract substitution? Paano kinaya ni si Ferrer Ronald Torres na pagsabayin ang pagbabarko at ang pagpapalago
ng kanyang catering business sa kanilang bayan sa Bulacan. At ano naman po ang naging buhay ng mag-asawang Erbil at Leticia Escanio nang makipagsapalaran sila sa bansang Papua New Guinea? Ang mga kasagutan sa susunod na Buhay OFW. Ang Buhay OFW po ay handang magbigay ng impormasyon, tulong at serbisyo anumang oras, anumang araw. Ako po ang inyong kapatid na handang maglingkod, Marisa Del Mar. Kakampi, kaibigan at kapatid ng mga manggagawang Pilipino sa buong mundo. Ito ang Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay inihatid sa inyo ng San Miguel Corporation. Drive it wall cladding system as green as it gets. South Insula Condominium, beauty and intelligence. Southville International School and Colleges. The Malaya Business Insight. APG, International Aviation Academy Incorporated. OFW, bayani ka na totoo. Dapat kong purihin ng bawat katulad ko. Handa kang magpaalipin sa ibang bayan. Ito ay alang-alang sa minamahal. Isusugal ang buhay ko kailangan nang ang mga minimithi ay makamtan. Buhay OFW, pangarap mo'y matutupad. Sa iyong pagsisikap ang araw ay sisikat. Buhay OFW, bayani ka na totoo. Dapat kang purihin ng bayan.